Isa sa mga pinakaunang itinayo na eskwelahan dito sa probinsya ng Bulacan, ang Bulacan State University o BSU. Itinatag ito noong 1904 bilang intermediate school. Pero makalipas ang 5 taon, kinilala na ito bilang Bulacan Trade School na may isang Amerikanong prinsipal, 4 na Amerikanong guro na tinatawag na Thomasites at isang Pinoy na guro. Kalaunay ginawa na itong isang universidad. Pero bukod sa mayaman nitong kasaysayan, ang Bulacan State University nababalot din daw ng mga kwentong katatakutan. Si Jojo, hindi niya tunay na pangalan, may nakapangingilabot daw na karanasan sa dati niyang paaralan. Kwento niya, isang babae raw na hindi matahimik ang nagpakita noon sa kanya. Nangyari po yung first encounter ko dun sa babae noong 2011, nung first year college po ako. Pag kunyari, umarte kayo, yung pag-arte sa film, sa play, iba. At ang tumambad daw sa kanyang harapan. Ano yun? Ayun, no? Kanina kasi meron dyan eh. Yung prof ko po, yung prof po namin that time, may nakita po siyang tao sa likod namin na sabi niya po strange yung behavior niya. Pero nung sinubukan po namin siyang lingunin, wala naman po kami nakita. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nakaramdam daw ng pananakit ng batok at balikat si Jojo. And the next day, nung pauwi po ako, Oh, ba't nagsama ka pa ng kaklase mo? bali, nagalit po siya kasi may kasama daw po ako nung umuwi ako. Pero ang sabi ko, wala naman po akong kasama nung umuwi. Ma! Ma! Sakit ng likod ko. Ano ba kasing pinagagawa mo? Teka, kukuha ka ng gamot. Meron pong babae. Hindi po niya makita yung mukha pero nakapasan po siya sa balikat ko. Talaga po nakakatakot. Ang ginawa po ng nanay ko, kinuha niya po yung rosaryo. Nagdasal po siya kasama ako. Bali po nung sumunod na araw, pagkatapos po ng klase ko, so dumiretso po ako sa banyo sa CR. Parang may nararamdaman po akong kakaiba. Wala naman pong tao doon kasi nga po uwian siya. Pero palagay ko po may kasama ako. Ayon sa albularyo, ang madalas daw na nagpaparamdam kay Jojo, hindi lang daw basta espiritu, kundi isang bruha.
Nagawa raw ng albularyo na mapaalis ang bruha sa pagkakasampa nito sa balikat ni Jojo. Pero sa mga sumunod na araw, nanatili raw itong nakamasid sa kanya. At nang makatapos ng pag-aaral si Jojo, tuluyan na nga raw siya nitong nilubayan. Maaring may magsasabi na ang kwento ni Jojo likhalap ng malikot niyang imahinasyon. Pero tila hindi lang siya ang nag-iisang nakaranas ng kababalaghan sa Bulacan State University. Kundi pati na rin daw ang dating associate editor ng dyaryo ng BSU na si Clarice. Kwento ni Clarice nang minsan daw silang gabihin sa paggawa ng layout para sa kanilang dyaryo. Habang abala sa kanilang ginagawa, bigla na lang daw may kumatok sa pintuan. May tao ba dyan? Wala, may tao ata. May tao ba dyan? Hello pa, may tao po ba dyan? Pero nagsilipin daw nila ang labas ng kanilang opisina. Wala namang tao. Parang hindi mo maiwasan na isipin na baka sa susunod, hindi lang tunog, hindi na siya paramdam lang, makita mo talaga siya. Maging ang janitor na si Mang Wax. May nakakatakot na karanasan din daw sa Federizo Hall. Alamin sa pagbabalik ng Ang pinakapugad umano ng mga kwentong kababalaghan dito sa BSU, ang Federizo Hall. Ito raw kasi ang siyang pinakalumang gusali sa universidad. Maging ang janitor na si Mang Max, may nakakatakot na karanasan din daw sa Federizo Hall. Minsan daw siyang natoka sa second floor ng Federizo Hall. Dahil panggabi raw ang kanyang duty. Madalas na naiiwan daw siya dito mag-isa. Nakita raw niya ang isang babaeng mahaba ang buhok. Nakaangat siya sa semento nang nakita ko. Pero I wonder, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga kwento ng kababalaghan sa Bulacan State University? Ang paranormal expert na si Jericho. Wait lang. May kilala ba ritong educator siya no? Medyo tisayin na matandang babae na mataba, chubby-chubby. Okay. So, familiar siya sa place na to. Meron bang ganun dito na namatay na? Mukhang principal siya or... Meron po sir. Meron. Kailan lang po siguro. Last year lang po ata sa faculty po siya. Faculty. Prof sir. Prof. Saan siya nag-room? Ayun po, dun sa gawin po niya. Okay. Nakakagulat na nailarawan niya ang isang guro na dati umunong nagtuturo rito. Maputi. Makatisay nga siya. Hindi ko lang, hindi ko lang buklang kulot-kulot ba ng parang maiksi lang. Maiksi lang. Tapos may kulay-kulay konti. Opo, gano'n sir. Then, minsan umupo siya rito. Ang upo niya parang, masayahin siyang tao. No? Yung parang, kung makangiti malayo pa lang yung ngiti ang kanya, parang aasar yung ganyan. Walang kaluluwa na nagpakita sa amin. Yung dito, mas nakaharap natin ito, 80% is yung mga elemental, no? Rather than yung tinatawag natin mga multo. No? Meron man, pero ito yung imprints, tinatawag natin, quanta imprints. Ito yung mga namatay na tao, yung emotions nila, naiiwan pa doon. Napaka-alaala ng lugar na yon. Kung ang administrasyon naman ng Bulacan State University ang tatanungin, hindi raw sila naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan sa kanilang universidad. Yung mga mag-aaral natin na nakakabalita na di umano may nakikita rito mga ghost o mga kaluluwa na nagpapakita, I think it's not really true. Kung meron man nakikita yung ibang tao, baka nasa guni-guni lang nila yan.
Susunod! Paano kung ang di umano nagmumulto, pumapasok mismo sa classroom at nagpapakita sa mga estudyante at guro?